Plantito. Ito yung ano natin na bagong purchase na aloe vera pardensis. Ito yung malalaking aloe vera, giant aloe vera. So binili natin ito online, mga 6 na peraso. Okay, so mura lang ito kaysa mga unang nabili nating aloe vera na pangtanim. So maganda, medyo siguro ko sa shipping, pero kaka-recover din ito na huwag lang natin masyadong lagyan ito ng tubig sa pagtatanim. So ito binalatan ko ng mabuti kasi nabubulok na siya, pero tingnan natin ang resiliency ng tanim na ito kung makaka-recover pa siya. Pero sigurado akong mabubuhay pa ito pag sa pagtatanim lang yung sikreto. Okay, so 6 na malulusog na aloe vera. So yan. So ito'y galing sa Davao del Sur, aloe vera garden farm, siguro yun. Yan, aloe vera garden. So ito galing doon. So mura lang po ang pagbebenta nila dito, mga 11 to 12 inches na yung haba. So isang sa Shopee po, sa Shopee ito na kasi yung mga sa pera sira sa na mga sa Lazada kasi iba yung binibenta nila. Sabihin barbadensis, pero yung inaano nila, yung binibenta nila, yung pinapackage nila ay chinensis na aloe vera. So marami po ako. So ito yung mga aloe vera chinensis natin. So repotted na sila pero pinapalaki pa natin. Yung iba mabilis tumubo, yung iba hindi, kasi yung ibang tinanim dito ay walang ugat, lang yung pops lang naputol. So maliliit kasi ko doon sa mga luma kong tanim. Ito yung mga nakuha natin. Ito pa yung iba marami na kasi ito dito na natin. So ito naman ay nasa full sun, direct light of the sun. So pinag-experimentuhan natin kung saan mas magandang tumubo, kasi mga desert plant naman ito. Okay, so dito yung iba natin. Yun, yung iba sumusuhi na, mayroon na silang mga pops yung iba. So dito ko nilagay. Ito yung sinasabi ko sa nakuha ko sa Lazada na aloe vera bardensis din. Pero duda ako dito, parang chinensis din yung style niya. Pero makikita natin kung mag pops agad, big sabihin chinensis yan. Pag hindi, barbadensis. So dalawa ito sila na yung isa na losaw na bulok. So isa lang yung nag-survive. So medyo mahal ang pagkakakuha ko sa mga ito. Ito rin yung ibang mga pops dito ko linagay. Nasisinagan sila ng umagang araw. Yan.
halo ng iba ko pang mga tanim dito. So ito yung mga una kong tinanim, pinakauna kong tinanim na mga aloe vera chinensis galing sa kapatid ko na kanyang pananim na pinabayaan niya. Pero pinaganda ko rin yung yung original na puno nito, malaki na din. So ito sila, chinensis din yung variety nito, aloe vera chinensis. Ito rin yung mga pups niya dyan, kasi maraming sumuhi. Ayan, meron ng naman yung tumutubo na naman sila. So medyo dry na ito. So mamayang hapon natin sila didiligan kasi nakita na natin yung side nila na nadideprive na ng, pero mabilis lang matuyo yung dito, tubig, yung dilig nila. So ayan, so ito yung original na puno ng aloe vera chinensis na pinagkunan ko ng mga pups kasi madami na. Hindi kasi ito noon masyadong naalaga ng kapatid ko. Yan, may mga suhi pa rin, may mga pups pa rin. So ito yun, ito yung na-transplant ko na na chinensis sa una. Yan, malaki na rin siya pares doon sa bahay. Ito yung original base na puno pa ito. Namatay na ito pero na-recover din natin. Ayan, ito yung isa na na-transplant natin. Malaki na siya, chinensis pa rin yung variety. So ayan guys, kaunting recap lang sa mga ginawa kong pananim sa ating aloe vera. So tungkol naman sa pagtatanim dito, napaka dali lang. Huwag mo lang sa tubig, huwag bababaran sa tubig. Ugaliin na yung lupa na pagtataniman natin ay loam soil o buhaghag na lupa na madaling madrain yung tubig. Kasi pag yung tubig na pinagtaniman, yung lupa na pinagtaniman natin ay moist palagi at saka hindi na drain yung tubig, ay yun ang sanhi na magkakaroon ito ng pagkakabulok. So yan yung mga natin. Thanks for watching guys. Ano lang tayo, paki-like and comment, share. So ito yung mga pamaraan ng ginagamit natin na pagtatanim by using pop. Yung nakikita natin sa video ng mga dahon ng aloe vera na pinagtatanim, mga yun, mga fake yun, pang lang yun, pang uto. So yung talaga, yung mabubuhay pag yung dahon ay nilagyan mo ng yung sa gilid, kasama yung tissue doon sa gilid sa puno ng dahon. Posible yun na magkaroon ng suhi o pups yung aloe vera natin. Pero ito yung pinakamadali pagtatanim direct ng mga pups. So kaya lang depende sa naitanim natin. Kung may ugat ay yun ang mabilis ng lumaki. Hindi katulad nito, walang ugat po ito. Pups na walang ugat,
So umuugat pa siya kung kailan na halos magkasabay po itong mga iba nito, pero siya lang yung buhay pa siya. So yung iba may mga ugat na nag-produce na rin sila ng kanilang mga shoots, mga bagong shoots. So ito yung mga chinensis, characteristics ng chinensis, madali silang mag-produce ng pups. Yan, mga bata pa sila, produce na sila ng pups. So yan, mga buhay na yan. Okay, so dyan lang. Ito muna yung update natin. See you next video. So ito naman yung sa iba nating mga channel, discuss natin yung blackberry natin. So, marami na rin tayong blackberry dito na mga tinatanim natin. Thank you for watching.